Galing lang sa bangko sa Malabon. Yun nga lang, ang ibang kasabwat ng sospek, swerteng nakatakas. Nagbabalita si Carla Lim. Yun nga eh. Nagsisisi nga ako, ma'am eh. Bakit ka naiiyak? Dito ako magpapasko eh. Maluha-luha sa pagsisisi si Oliver Abarnacoso dahil malamang nasa kalaboso siya magpasko. Natimbog kasi siya matapos matunugan ng mga otoridad ang balak na pang-hold up ng kanyang grupo sa mga lalabas na kliyente ng isang bangko sa Malabon. Diyan sa yung tao na eye-to-eye contact lang na yung mga taong yon ay kriminal. At yung mga kriminal na yon, alam na mga pulis yung mga nakatitigan nila. So, ang ginawa ng mga kriminal, tumakbo. Nanlaban pa raw ang mga kasamahan ni Oliver at pinaputukan ang mga pulis. Sa pagtakas ng mga sospek, natsyempohan pa nila ang noon sana'y magde-deposit na si Francis Santos. Tinutukan daw siya ng baril at tinangay ang kanyang motorsiklo. Tinutukan na ako, yung pala kukunin yung motor, ginawang parang getaway car nung dalawa. Nakatakas sa mga kasamahan ni Oliver habang sumuko naman siya dahil na-corner na ng mga pulis. Palusot niya, bagito lang daw siya sa ganitong larangan at nagawa lang niya ito dahil sa matinding pangangailangan. Hindi, ma'am eh. Bulag po yung kapatid ko eh. Tapos nanganak ko yung ate ko eh. Kulang pera eh. Ayun lang sana yung tutulong sa ate ko eh. Pero wala siyang ligtas sa asunto at posibleng maharap sa kasong illegal possession of firearms. Carla Lim, News 5. Kalaboso ang isang lalaking nagnakaw ng kable ng kuryente sa Pasay. Paano ba naman? Ang nakulimbat na kable, nakapulupot pa sa mismong binti niya. Nagbabalita si James Beltran. Naiwan pang nakatali sa binti ng lalaking ito ang kable ng kuryente na sinubukan niyang ipuslit mula sa Philippine National Bank sa Pasay City kagabi. Wala tuloy lusot sa otoridad ang suspect na si Junifer Bumahoy na isa palang elektrisyan. Nakumpiska rin iba pang kable sa bag ng kasabwat daw niyang si Manuel Felipe. Tinitignan kung may mga valuables din sila na property ng PNB na nailalabas without proper clearance. So this time, nagkataon na itong dalawang empleyado. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga sospek pero ayon sa mga pulis, abot sa 600 piso ang halaga ng mga kableng ninakaw nila kapag ipinagbili sa mga junk shop. Maraming mga materialis na mga mahal at very expensive at kailangan din ng tamang protection din doon dahil valuables yan eh. Sinampanan ng kasong qualified theft ang dalawa. James Beltran, News 5. Punta naman natin ngayon ang sitwasyon sa Batangas Port kung saan dagsan na rin ang mga pauwi ng probinsya. Para sa update, live si Franz Noguera. Franz. Rafi Amelin, kahapon pa nga raw nagsimulang mag-uwian ang mga pupunta nga sa kanilang probinsya para sa pagdiriwang nitong Pasko. Kung makikita nyo nga sa aking likuran, abay kumakapal ang pila ng mga pasaherong bumibili ng tiket para makasakay ng barko at roro dito sa Batangas City Port. Nasa 5,000 lamang daw ang pasahero sa mga regular na araw. Pero sa tansya ng pamunuan ng Batangas City Port at Philippine Coast Guard, umabot na sa 11 hanggang 13,000 pasahero ang pumila kahapon. Katumbas yan ng 102% na pagdami ng mga pasahero. Ngayong araw hanggang bukas, baka umabot daw ito o lumobo pa sa bilang na 110 hanggang 115% o katumbas ng 20,000 pasahero. Dahil dyan, kada 30 minutos na ang alis ng biyahe papuntang Calapan o Puerto Galera. Oras-oras naman ang pakalapan at dinagdagan na rin ng 2 barko ang mga biyaheng Paromblon at Ujungan. Sinigurado ng Coast Guard na walang mai-stranded ang mga pasahero dahil nakahandaan naman daw ang marina para magbigay ng special permit sa mga shipping line para sa pagdagsanga ng mga pasahero. At paalala lamang sa mga pasahero, abay wag na pong magdala ng mga ipinagbabawal na bagay tulad na lamang ng paputok at matatalim na bagay. Wag na rin pong magpapalate, pumunta ng maaga dito sa mga pier para maiwasan na ang abala. Wag na rin patulan ng mga fixer na nagsasabing mapapadali ang pagkuha ng tiket. Balik sa inyo, Rafi and Amelin. Salamat, Franz Noguera. Araw-araw naman ang mga balita, mga hold-upan na kung saan minsan para nakakatakot na yata. Pero para sa ating mga kababaihan, ano kaya ang pwede natin gawin para kahit may sangga naman sa daan, ano kaya ang pwedeng mga techniques na kaya nating magawa?
Basic defense technique ba ang hanap mo? Narito ang ilang technique na ituturo sa atin ng mga eksperto mula sa Krav Maga. Di tulad ng karate o arnis, ang Krav Maga ay hand-to-hand combat, kaya praktikal na gamitin kahit saang lugar o sitwasyon. Tinatawag din itong street fighting technique na dinevelop ni Im Lichtenfeld sa Czechoslovakia noong 1930s. Narito ang isang technique na magagamit sa daan. Kunyari, totally relax ako. Tapos sabay may hahatak sa akin. Control, dadalhin ako sa isang lugar. So, parang ganyan. Tight ang control niya, 2 kamay. Okay. Ang unang mong gagawin is, syempre, mabibigla ka, hahatakin ka, sasabay ka sa hatak. Okay. Pag naramdaman mo na may humahatak ka sa'yo, yung kamay mo, isasara mo, i-fist mo. Pagka clinch mo yan, yung free hand mo, ihuhook mo siya sa baba, tapos tong free hand mo, etong hahatak na sa kamay mo para ma-release yung control. So, pagkahawak mo, pataas. Ang motion is going upward, pataas. So, pwede mong tamaan siya ng elbow sa baba. Narito ang aming demo sa technique na ito na tawagin nating "Huwag mo akong hatakin" technique. Kuha mo ba? Abangan ang iba pang practical techniques na ituturo sa atin ni Dindo de Jesus ng Krav Maga sa mga susunod na araw. Susunod, robot na serbidora bumibida sa China. Nag-issue na rin ng travel warning laban sa Pilipinas ang bansang Japan. Ito na ang pampitong travel advisory laban sa atin. Tiyempo naman.